Hi guys, good evening. Ayan, may ano naman din tayo, no? Nasagap na naman din tayong balita na isang OFW na buntis na nagtatrabaho sa Riyadh, sa isang company. Ayan, nabuntis siya sa isang Indiano. Siya ay 30 years old, may dalawang anak. Tapos, ngayon, nung nalaman ng taga-company na nabuntis siya, gusto ng company na magbayad siya ng 6,500 riyal. Napakalaki guys. Kaya ang sinasabi ko, grabe. Nung napanood ko yung video, na ini-interview siya ni Kabong, talagang iyak na iyak siya, nag-sorry siya kay Kabong. Wala na eh. Yung pagsisisi nasa huli talaga. Ilang bisis ako nag-ano talaga sa ating mga kababayan, no, na hindi ako nangingialam sa pagmamahal nyo. Nagmahal man kayo, pero dapat dobling ingat. Kasi mahirap na. Pag dumating sa punto na mabuntis, malaking problema. Malaki talagang problema. Kasi nga, bawal mabuntis dito sa ibang, sa Middle East eh. Lalo-lalo na hindi mo asawa yung nakabuntis sa'yo. Okay ka lang mabuntis basta asawa mo. May ipapakita yan na ano na, oh, ito asawa ko. Wala namang problema basta pinakasalan ka, buntis ka, walang problema. Pero kung hindi ka pinakasalan, tapos nabuntis ka, ay, mas makukulong ka niyan. Tulad nung nandito sa Kuwait, nung dati na, nabuntis din siya ng isang uh, Indiano, nakulong din siya. Iwan ko ngayon kung napadeport na ba siya. Basta, ganun talaga guys. Before ka ma-deport, ikukulong ka muna. So, sinong kawawa? Yung family mo sa Pilipinas. Kasi nga, nag-aano sila eh, yung nag-aano yan, nag-aantay yan sa suporta mo. Tapos hindi mo na mabigyan ng pera masuportahan kasi nga nasa kulungan ka na. So yung mga ginagawa natin dito guys, alamin na, anuhin natin, iisipin natin ng maayos na yung happiness is, ano lang yun eh. Parang mag-passing by lang yan. Lalo-lalo na sa pagka yung parang, lalo-lalo na pagka yung ibang lahi, hindi natin alam kung wala bang asawa doon or may asawa ba doon. Hindi natin alam kung totoo ba talaga siya na pananagutan tayo. O ngayon, yung Indiano guys is wala na sa Riyadh. Umuwi na uh, ng India. Tapos yung babae nating OFW is nag-ano siya, buntis siya ng 3 buwan na. So kung totoo man na yung Indiano sa kanyang pagmamahal doon sa Filipina, 3 months na eh. Dapat sana, kung pananagutan siya, hindi ganyan yung nangyayari ngayon. Dapat pinapakasalan na siya. Pwede naman yun eh, pakasalan siya. Pero wala eh. So ngayon, iyak na iyak siya nung narinig ko yung video, nagsasorry siya kay Kabong, pero wala na eh. Huli na ang lahat. So paano na yung dalawa niyang anak? Paano na niya suportaran yun? Kasi nga, kailangan niya magbayad sa company ng 6,500. Diba? Eh, magkano lang naman yung sahod natin dito sa ibang bansa? Kakaunti lang naman eh. Pabayarin kasi siya ng 6,500 kasi nga, ano nga siya, extended visa nga siya. So, kaya nagpapabayad niya yung company ng 6,500. Ang laking pera guys. 6,000. Ano yun? Kung 3 buwan din yata mahigitin o 3 or 4 doon sa Riyadh. Tatrabahuan mo yun. 4 na buwan din yun eh. 3 months to 4 months yan. Grabe. Ang laking pera. Tapos may mga anak pang nag-aantay sa'yo sa suporta. Kaya nga, dapat guys talaga, tayong mga OFW dapat iisipin natin na pumunta tayo dito sa ibang bansa para maghanap ng pera. Kung sakali man hindi mo mapigilan na magmahal ng isang tao, dapat protektahan mo yung sarili mo. Mag-ingat ka. Ingatan mo yung sarili mo. 'Di ba? Kasi ang pagsisisi na sa huli, guys eh. Yung lalaki walang pakialam yan, mabuntis ka man o hindi, pwede ka naman niyang isapuera eh. Kasi yung lalaki, kung concern yan sa'yo na hindi ka makakaproblema, na hindi rin siya makakaproblema, inaano niya eh, yung parang sa isip-isip ko, yung Indiano, wala na siyang pakialam kung mabuntis yun. Kasi kung may pakialam siya na hindi mabuntis yung kanyang jowa, dapat protektahan niya yung jowa niya na hindi mabuntis. Kasi nga, ang kasiraan ng kanyang ng kanyang jowa, ay masisira din siya. Pero, kung bakit wala siyang pakialam, kasi uuwi na siya ng India. Naisip na niya yun, never mind kung mabuntis siya. Total, uuwi na ako. O, umuwi na yung Indiano, nabuntis siya nga. Diba? Pero kung hindi pa yung time na uuwi yung Indiano, dapat talagang protektahan yun ng Indiano talaga na hindi sila magka-problema. Pero iniisip ng Indiano, uuwi na ako, never mind, kaliwali, kung mabuntis siya, total, uuwi na ako. Ganun. So tayo na babae, tayo ang magprotekta sa sarili natin. Kung hindi talaga mapigilan. Kung hindi nyo mapigilan na ibigay nyo yung sarili nyo doon sa jowa nyo, dapat protektahan nyo yung sarili nyo. Dapat iisipin nyo in 100 times na kung sakali man mabuntis kayo, mapapahamak ka at may possibility na makauwi ka at makulong ka at ma-deport. Diba? Kaya dapat sana guys, yun talaga ang dapat iisipin nyo ng mabuti.
Hindi ko naman pinakailaman yung buhay nyo. Kaya nga every time nagla-live ako sa kabilang platform, lagi ako nagpapaalala sa mga kababayan natin, mga Filipino, na mag-ingat. Huwag gawin yung ganito, ng ganito, ng ganyan. Kasi mahirap na ang pagsisisi na sa huli. Yung iba din, nakikipaglandian sa camera. Nung na-screenshot na, nung na-screen record na, pinablockmail ng lalaki. Ayun, muntik nang mag-suicide yung ating kababayan kasi na screen record. Kasi nga, yung screen record pinapasa doon sa family. So, sinong kawawa? Tayo din. Kasi nga, tayo yung gumawa ng kalukuhan, hindi nag-iingat. Dapat mag-ingat tayo. Kasi, nasa huli talaga yung pagsisisi. Diba? Yung malala pa natin, guys, kung pagsabihan pa naman tayo ng mga kababayan natin, sasabihin pa natin na, wag mo akong pakialaman mo yung sarili mong buhay. Wag kang makialam sa buhay na may buhay. Nasasabi mo lang yun kasi nga hindi ka pa nagka-problema. Pero pag dumating sa punto nagka-problema ka na, tulad nung ating kababayan yan na nabuntis na siya. 'Di ba? Pinapakapalan na yung mukha niyan, naghingi siya ng tulong doon kay Kabong, na niya. 'Di ba? Yun na. Kasi nga yung pagsisisi na sa huli. Siya nagsisisi siya ngayon, iyak na iyak siya, nagsorry siya kay Kabong. What for? Wala na eh. Bakit ka magsusuri kay Kabong? Si Kabong ba yung nag-ano sa iyo? 'Di ba? Dapat isipin talaga natin. Hindi masama magmahal, guys, pero dapat isipin natin. Lagay din natin sa utak natin na bawal mabuntis dito sa Middle East. Kasi may kontrata tayong dapat natin natapusin. Instead na pera yung dalhin natin doon sa Pilipinas, hindi na pera. Bata na yung dadalhin natin, nakakaluka, di ba? So, yun lang po, guys. Hindi ako nagmamalinis. Pinagsasabihan ko lang kayo. At sana malang magising kayo sa katotohanan. At tanungin mo yung sarili mo. Kung sakaling man mabuntis ako, pananagutan kaya ako? At dadamayan kaya niya ako? Paninindigan kaya niya ako? Paano kung may asawa yun sa kanila? Piliin ka kaya niya na nag-ano man yun sa kanilang mga magulang yung masusunod nun. Kung may asawa yun sa kanila, pipiliin ka kaya niya, hindi kaya, ka lang, hayaan ka na lang kung anong mangyari sa'yo? Yung nangyari kay kabayan, yun talaga ang iniisip ko. Walang pakialam yung Indiano na mabuntis siya. Hindi nagprotekta yung Indiano sa kanya na dahil uuwi na kasi siya. Kaya inano na niya yun akal. Never mind. Mabuntis ka o hindi, bahala ka na, total uuwi na ako. Kasi kung yung Indiano kung hindi pa yun uuwi, sa Riyadh pa yun magtatrabaho, syempre protektahan niya yung sarili niya kasi pwede siyang huhulihin ng pulis kasi nga siya yung nakabuntis. Pero wala eh. Paano siya mahuhuli o umuwi na? Wala na. So sino yung kawawa ngayon? Yung kababayan natin na Filipino. Kasi nga hindi natin iniisip eh. 'Di ba? Dapat isipin natin. Bago tayo gumawa ng mga bagay na hindi kanais-nais, dapat isipin natin ng maayos. Kung hindi ba ako mapahamak nito. Ayan, yun lang po, guys. Maraming salamat at sana yung mga kababayan natin magising na kayo. Kailangan dobling ingat, triple na ingat, at hundreds of ingat, at thousand of ingat. Yun lang po, guys. Bye-bye.